Sino ang hindi makakalimot sa boses na kayang bumasag ng katahimikan at sa tawang nakakahawa? Siya ang komedyanteng hindi lang basta nagpapatawa, kundi nagbibigay din ng boses sa mga OFW at mga solo parents. Pero sa gitna ng mga headline tungkol sa kanyang personal na buhay, marami ang nagtatanong, nasaan na nga ba si Pokwang ngayon? Sa videong ito, hihimayin natin ang kanyang makulay na paglalakbay. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang kwentong showbiz na hitik sa inspirasyon. Bago naging Pokwang, siya ay si Marietta Subong, isang simpleng babaeng may pangarap na mayahon ang pamilya sa hirap. Ang kanyang kwento ay hindi nagsimula sa glitz and glamour ng showbiz. Sa katunayan, isa siyang dating Overseas Filipino Worker o OFW. Nagtrabaho siya bilang dancer sa Japan at domestic helper sa Abu Dhabi. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang masa appeal. Alam niya ang pait ng pagkakalayo sa pamilya, isang bagay na bitbit niya hanggang sa kanyang pag-arte. Noong 2004, nagbago ang takbo ng kanyang mundo nang sumali siya sa Clown in a Million, isang segment ng Yes Yes show sa ABS-CBN. Hindi siya ang typical na mestiza o leading lady material, pero ang kanyang natural na wit at slapstick comedy ang nagpanalo sa kanya bilang grand champion. Simula noon, naging staple na siya sa ating mga telebisyon. Mula sa pagiging mainstay sa Wawawi, kasama si Willie Revillame hanggang sa pagbuo ng mga iconic characters sa Banana Split, napatunayan ni Pokwang na ang komedya ay hindi lang tungkol sa hitsura, kundi sa timing at koneksyon sa audience. Hindi rin siya nagpakahon sa komedya. Sa pelikulang A Mother's Story at Edsa Woolworth, ipinamalas niya ang husay sa heavy drama. Marami ang nagulat, ang komedyanteng sanay tayong makitang nagkakalog ay may kakayahan palang magpaiyak ng buong sinehan. Nanalo siya ng Best Actress Awards na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinaka-versatile na talent ng kanyang henerasyon. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa Kapamilya Network, naging mukha siya ng katatagan at tagumpay para sa mga taong nagsimula sa wala. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng saya sa bawat tahanang Pilipino, saan man sa mundo. Sa likod ng bawat tawa ay may mga luhang itinatago. Marahil ang pinaka-controversial na kabanata sa buhay ni Pokwang ay ang kanyang pakikipagrelasyon sa American actor na si Lee O'Brien. Nagkakilala ang dalawa sa set ng pelikulang Edsa Woolworth noong 2014. Sa simula, tila ba ito na ang happily ever after para sa komedyante. Nagkaroon sila ng isang napaka-cute na anak, si Malia, na agad ding naging social media darling. Subalit, ang mga sumunod na taon ay naging puno ng intriga. Noong 2022, kinumpirma ni Pokwang ang kanilang paghihiwalay. Akala ng marami ay magiging maayos ang lahat dahil sa kanilang co-parenting setup, ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang maging vocal si Pokwang sa social media. Dito natin nakita ang isang aspeto ni Pokwang na hindi natin madalas makita. Ang isang babaeng nasaktan, nagalit at lumaban. Inamin niya sa mga panayam, particular na sa Fast Talk with Boy Abonda, na siya ang sumusuporta sa lahat ng gastos sa bahay at tila hindi nagambag ang kanyang dating kapareha. Ang isyong ito ay naghati sa opinyon ng publiko. May mga bumatikos sa kanya dahil sa pagiging masyadong maingay online, ngunit mas marami ang nakisimpatya. Ang kanyang galit ay nagugat sa pakiramdam ng pagtataksil at paggamit sa kanyang kabutihan. Hindi tumigil si Pokwang sa pag-post hanggang sa madalang usapin sa korte. Noong 2023, nagsampa siya ng deportation case laban kay O'Brien na naging dahilan upang mas lalong maging mainit ang mga mata ng publiko sa kanya. Ipinakita niya na kahit siya ay isang celebrity, hindi siya exempted sa sakit ng panuloloko at mas lalong hindi siya papayag na tapakan ang kanyang dignidad bilang isang ina at bilang isang Pilipino. Ito ang naging simula ng kanyang transformation mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging isang warrior mom. Habang mainit ang kanyang personal na buhay, hindi rin nagpahuli ang usapin sa kanyang career. Matapos ang pagsasara ng ABS-CBN franchise, isa si Pokwang sa mga artistang kailangang maghanap ng bagong tahanan. Noong 2021, opisyal siyang pumirma ng kontrata sa GMA Network. Marami ang nag-abang kung paano siya tatanggapin ng mga kapuso fans. Hindi naman sila binigo ni Pokwang dahil agad siyang isinalang sa mga malalaking proyekto gaya ng TikTok Clock, isang variety show kung saan kasama niya sina Kim Atienza at Rabia Mateo. Ang paglipat na ito ay hindi lang basta pagpapalit ng kumpanya, ito ay simbolo ng kanyang resilience.
Sa GMA, mas nabigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang pagiging host at ang kanyang husay sa ad-lib na komedya. Naging bahagi rin siya ng iba't ibang teleserye at guestings na nagpatunay na ang kanyang star power ay hindi nakadepende sa iisang network lamang. Sa katunayan, ang kanyang tambalan sa mga bagong henerasyon ng komedyante sa GMA ay nagpakita na kaya niyang makipagsabayan kahit sa mga mas batang talento. Bukod sa telebisyon, naging aktibo rin siya sa mga regional shows at international tours sa ilalim ng GMA Pinoy TV. Ang kanyang pagiging kapuso ay nagbukas ng mga bagong pinto para sa kanya upang muling ipakilala ang sarili sa mas malawak na audience. Sa bawat episode ng TikTok Clock, makikita ang kanyang saya at sigla, na tila ba nakahanap siya ng bagong pamilya na handang sumuporta sa kanya sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan. Ang desisyon niyang lumipat ay naging matagumpay, na nagpapatunay na ang isang tunay na mahusay na performer ay nagniningning kahit saang entablado siya ilagay. Ito ang yugto ng kanyang buhay kung saan muli niyang binawi ang kanyang corona bilang isa sa mga pinaka-in-demand na host at komedyante sa bansa. Kung akala niyo ay sa harap lang ng camera busy si Pokey, nagkakamali kayo. Dahil sa takot na naranasan noong panahon ng pandemya kung saan tumigil ang mundo ng showbiz, naisipan ni Pokwang na magpatayo ng sariling negosyo. Ito ang naging kapanganakan ng Mamangs, isang brand ng mga pagkain na gawa mismo sa kanyang kusina. Kilala si Pokwang sa pagiging masarap magluto at ginamit niya ang talentong ito upang magkaroon ng fallback sa labas ng industriya. Ang kanyang gourmet tuyo, tinapa at suka ay naging instant hit online. Hindi ito basta-basta negosyo na ipinahiram lang ang pangalan. Si Pokwang mismo ang nakikita sa kanyang social media na nagluluto, nagtitimpla at kung minsan ay nag-iimpake ng mga orders. Ang authenticity na ito ang nagustuhan ng kanyang mga customers. Ipinakita niya na hindi nakakahiya ang magtinda, basta ito ay marangal at galing sa sariling pagod. Sa kasalukuyan, ang Mamangs ay isa ng ganap na matatag na food business na may mga resellers pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Bukod sa food business, naging wise din si Pokwang sa kanyang mga investments. Nagpatayo siya ng mga properties at sinigurado na ang bawat kinikita niya sa showbiz ay napupunta sa tama. Ang pagiging businesswoman niya ay nagbigay sa kanya ng financial independence. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong bagyo ang dumating sa kanyang personal na buhay, nananatili siyang nakatayo ng matuwid. Alam niyang hindi habang buhay ay nasa ilalim siya ng spotlight, kaya naman ang pagiging negosyante ang kanyang paraan upang masiguro ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang kwentong ito ng kanyang pagiging diskarte queen ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming nanay na nagnanais ding magsimula ng maliit na negosyo habang nasa bahay. Pinatunayan ni Pokwang na ang isang komedyante ay maaaring maging isang seryoso at matagumpay na entrepreneur. So, nasaan na nga ba si Pokwang ngayon? Sa pagpasok ng taong 2026, si Pokwang ay nasa isang estado ng kanyang buhay na tinatawag nating peace of mind. Bagamat patuloy pa rin ang ilang legal na usapin, mas pinipili na niya ngayong mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga, ang kanyang pamilya at ang kanyang sining. Siya ay nananatiling aktibo sa GMA Network, kung saan patuloy siyang nagbibigay ng saya tuwing umaga. Pero higit pa rito, makikita sa kanyang mga social media posts ang isang mas relaxed na Pokwang. Siya ay isang full-time mom kay May at Malia. Ang kanyang bonding moments kasama si Malia ay palaging kinagigiliwan ng mga netizens dahil ipinapakita nito ang isang normal na buhay sa kabila ng pagiging sikat. Si Pokwang ngayon ay nagsisilbi ring boses para sa mga solo parents. Sa pamamagitan ng kanyang mga vlogs at interviews, binibigyan niya ng lakas ng loob ang mga kababaihang nakakaranas ng parehong sitwasyon. Ipinapaalala niya na hindi katapusan ng mundo ang pagiging single mom. Sa halip, ito ay simula ng mas matinding pagmamahal sa sarili at sa mga anak. Nananatili rin siyang relevant dahil sa kanyang kakayahang makisabay sa agos ng panahon. Marunong siyang gumamit ng TikTok, Instagram at YouTube upang direktang makausap ang kanyang mga tagahanga. Hindi na niya kailangan ng mga middleman. Siya na mismo ang nagkukwento ng kanyang katotohanan. Sa kabuuan, si Pokwang ay hindi lang basta nawala o naglaho. Siya ay nag-evolve. Mula sa isang OFW, naging komedyante, naging award-winning actress, naging biktima ng mapait na pag-ibig, at ngayon ay isang matatag na businesswoman at inspirasyon.
Ang kanyang presensya sa industriya ay nananatiling matatag dahil ang kanyang talento ay nakaugat sa katotohanan at malasakit sa kapwa. Si Pokwang ay patunay na kahit gaano karaming plot twist ang ibato sa iyo ng buhay, hanggat mayroon kang pananalig at sipag, ikaw ay mananatiling evergreen sa puso ng mga Pilipino. Ang kwento ni Pokwang ay kwento nating lahat, puno ng tawa, luha at walang katapusang pagbangon. Siya ay patunay na ang tunay na ganda at tagumpay ay hindi na susukat sa kutis o sa yaman, kundi sa tibay ng dibdib na harapin ang anumang hamon. Ikaw, ano ang pinakapaborito mong movie o TV show ni Pokwang na hinding-hindi mo malilimutan? I-comment mo na yan sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating munting pagbabalik-tanaw, huwag kalimutang i-click ang like button, i-share ang videong ito sa iyong mga friends, at syempre, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest showbiz deep dives natin. Hanggang sa muli, ito ang inyong storyteller, laging nagpapaalala na sa likod ng bawat ulap, may bahagharing naghihintay. See you in the next video!